Yan. Oy. Ah, good evening sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating sa ating live natin meron pong mangyari ngayon doctrinal talakayan sa pagitan ko at sa isang non-denominational Church of God. But non-denominational dahil sila ay hindi rehistrado. At pag sila nagtitipon tuwing araw ng kanilang pagsamba, nasa bahay-bahay lang talaga. No? Kung ano yung nasa pangyayari sa Biblia, parang nila, ibinabalik, no? Yung mga kaganapan noon, nung unang siglo, mukhang yun ang kanilang mismong ginagawa. Kaya hindi sila rehistrado, non-denominational Church of God. No, yan ang ating mga katunggalingan. Huwag kayong mag-alala. Sa totoo lang, ayoko sana magbukas ng camera, pero very unfair naman sa aking makakatalakayan ngayong gabi. Kung ako yung nakabukas yung camera niya, very unfair kung ako yung magtatago. Ayoko sana maglabas ngayon dahil I have a vampire eye. Alam niyo na yun, sabihin na vampire eye, hindi ba? I have a bloody red eye, no? Dahil nagiging na ako ngayon. Nagkakaroon na ako ng Sharingan. Okay, ganun pa man. Mayroon po tayong talakayan ngayon, isang bisita. At siya ay may mga itatanong sa atin about sa pagiging Katoliko. Ang role dito, very simple lang naman. Ako'y tatanungin patungkol sa Katoliko. Ano yung mga nakita niyang maling turo natin? Itatanong niya yon yung ating mga katuruan na sa kanya maling turo. Bakit kayo ganito ang Katoliko? Ako na may sasagot batay sa turo ng simbahang Katoliko. Ano po? Ako'y sasagot batay sa turo ng simbahang Katoliko. Kung hindi ko alam ang bagay na yan, sasabihin ko lang talaga directly, bro, hindi ko alam yung bagay na yan. Halimbawa, masyado nang malalim yung kanyang katanungan at hindi ko pa nasa liksik, sabihin ko, bro, hindi ko pa nasa liksik yan eh. Let us be all honest. Ayoko yung magmamarunong kahit hindi ako marunong. And then, next thing is, ako'y sasagot. Alam nyo naman, basta Katoliko, hindi yan Bible alone. Kung ang sagot ng kanyang katanungan ay nasa referensya, aking babasahin ng referensya. Kung ang sagot ng kanyang katanungan ay nasa Biblia, aking sasagutin sa Biblia. At pag siya ay kumontra sa aking sagot, ako ang magtatanong naman sa kanya for clarification. Ba't ka kumukontra? Ano ba ang tamang sagot? Kasi pag sinabi mo kasing mali, dapat alam mo yung tama. Hindi pwede sabihin mong mali, tapos pag ikaw tinanong ka, sabihin mo ay hindi ko alam. Hindi ganun. Kailangan pag sinabi mong mali, alam mo ang tamang sagot. 5 plus 7 equals 10. Magre-reject, siya? No, mali yan. Mali. Kung mali sagot ko, ano bang tamang sagot sa 5 plus 7 kung hindi 10? Sasagot siya. 5 plus 7 is 12. Hindi 10. Patunayan naman niya yan ng ebidensya. Kukuha siya ng calculator, ipoprove niya with evidence beyond reasonable doubt na 12 ang answer at mali ang sagot ko na 10. Ayun, ganito, labasan ng katotohanan. Basta straight to the point, labasan ng katotohanan. Yun ang ating nakasanayan noon pa man, hindi ba? Kaya yung mga paiwas, pag sumasagot, nabubuking dito. No? Ako naman, kahit sabihin pa natin na nagmumukha na akong ipit, sasagutin ko pa rin. Pero hindi pwede yung dapat ang sagot ay nasa talata. Bakit? Hindi naman Bible alone hindi naman Bible alone ang Katoliko, kaya sasagot kami kung saan kami kuha ng sagot, basta nandoon ang tanong. Yan na. So, atin ang simulan ang naturang talakayan. At siguro madami-dami na yung nanonood sa ating ngayon. Meron na tayong 51.
Biglang nag 51 eh, 55 yun kanina. Live viewers, no? Dami na. Dami pa to. Lalo na bukas pag in-upload ko na to sa YouTube, mas marami pang manunood, no? Okay, sa ngayon, dito muna tayo focus sa naturang talakayan. At wait lang, nawala ang ano ko mouse. Wait, ano nangyari sa screen ko? Ayay, nako, biglang ano yung screen ko? Ay nako, hindi ko makalikot yung ano, wait lang ha. Tab. Nako, nag-lock yung ano ko, wait lang. Okay. Ito na. Lalabas na yung ating ating magiging katalakayan ngayong gabi. Mahina ang aking internet ngayon, kaya blurry. Ito si Brother Bench. Hello Brother Bench, nakikita mo na ba sarili mo, bro? Yes bro, ikaw yung hindi ko nakikita sa akin bro. Hindi ako nakikita sa'yo. Sige, buksan ko na. Ayan. Nakikita mo na. Ayan, maganda yan. Malinaw bro, malinaw. Kitang-kita ako. Ako yung blur dito sa screen eh. Dahil sabi ko nga, mahina internet namin ngayon. Ganyan. Sige lang, okay lang yan. At least naririnig natin bawat isa. Okay, at atin nang simulan ngayon ang ating tanungan. Gaya ng sinabi ko kanina, ako ay sasagot ayon sa katuruan ng simbahan. Halimbawa, may tanong. Sampulan na natin meron kasi mga katanungan kasi na hindi batay sa aming turo. May mga tanong na batay sa kanilang maling unawa. Halimbawa ganito. Saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Pedro na siya ay papa sa Roma? Yan, maling tanong yan, invalidong tanong yan. Bakit wala naman kaming turo na kaya siya papa sa Roma kasi sinabi niya na siya ay papa sa Roma. Ang dapat niyo tanungin diyan kung saan niya narinig na sinabi ng nangangaral na sinabi ni Pedro na siya ang papa sa Roma. Pero kung ang tanong is, ba't kayo naniniwala na siya ay papa sa Roma? Ako ay sasagot kung ba't kami naniniwala based sa turo ng Katoliko at hindi sa ganung unang tanong na saang talata sa Biblia sinabi ni Pedro ako ay papa sa Roma. Yun, mga ganon, ibalido yun. Hindi ganyan kami magturo. Okay, tinasimulan. Brother Bench, ano yung gusto mong talakayin natin ngayon at ano ang gusto mong itanong? Thank you. So magandang gabi muna sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga followers dito sa Punto Pro Punto na page ng ating kaibigan na si Brother Jando. Salamat kasi napaunlakan niyo po ako sa ganitong uri ng mga talakayan at napag-usapan natin yung gusto ko sana bro Jando, yun sanang True Church ang pag-usapan natin kasi nga sa social media madalas na pinag-uusapan at pinatutunayan rin ng CFD na talagang yung RCC yung totoong iglesyang itinayo ni Kristo. So para sa akin kasi bro pareho tayo ng stand bro gusto ko lang i-share yung konti yung stand ko naman. Naniniwala rin at kasi ako na mayroong lamang isang iglesia at tunay na iglesia na itinayo ang Panginoong Hesukristo. Both tayo doon, iisa tayo. Naniniwala rin ako na lahat ng sekta na lumabas pagkatapos nung naitayo ng Panginoong Hesukristo, lahat ng yan ay mga tinatawag na nating mga sulpot or mga peking iglesia. Naniniwala rin kami doon. So lahat ng yun sa ibang anggulo lang siguro tayo medyo nagkaiba. So kaya nandito ako ngayon para magtanong rin ng mga ganong mga uri ng tanungan or discussion. Unang tanong ko bro, alam natin na ang Biblia ay ang history ng first century Christian, alam natin 'yon. So kung ibabase muna natin sa Bible bago doon sa mga ibang source ng information, kung based sa Bible bro, ano yung basis niyo bro? Gusto ko munang marinig sa iyo yung stand niyo dito. Ano yung basis nyo na yung Catholic Church or Roman Catholic Church is tayo siya ni Kristo or siya yung iglesyang totoo na itinayo ni Kristo? Kung Bible-based muna tayo. Yan muna yung unang tanong ko bro. Unang-una, kaming Katoliko, hindi kami naniniwala na ang Biblia lang ang history pagdating sa first century Christian. Hindi Biblia lang.
May mga nakatala sa mga kaganapan ng first century hindi na i-record ng Biblia. Hindi kami naniniwala doon. At kami naniniwala ngayon na ang Katoliko ang siyang tinatag ng Panginoong Hesukristo. Una, etong unang ebidensya. Sa Biblia, tinayaw ni Kristo ang iglesia, nasa nung sinabi niya yung nung sinabi niya yung I will build my church, siya ay nasa Palestina. Palestina 'yon. Tapos ayon naman sa nung binuhos yung Holy Spirit sa Day of Pentecost, it is considered the birth of the church. Yun ay nangyari sa Jerusalem. Kaya kung titinan mo yung history ng Iglesia Katolika, kahit sa Wikipedia mo patingnan, siya ay nagsimula sa Jerusalem o sa Palestina. Walang referensya nagsasabi na ang Katoliko nagsimula sa Roma. Pangalawa, nang ito'y nakarating sa Antioquia na nasa Biblia naman o 76 ng gawa na sa Antioquia sila unang tinawag na Kristiyano. At kung titingnan mo naman sa gawa 20:28, mayroon talagang obispo ang iglesia ng Panginoon. Obispo. So dahil may obispo, tingnan mo ang list of Bishop of Antioch. Tingnan mo, sino ang first Bishop of Antioch? Kahit saan mo tingnan, ang nangunguna talaga, San Pedro, wala yan sa Bible. But definitely siya talaga ang first Bishop of Antioch kahit wala sa Bible. Pangalawa, si Saint Evodius. Si Saint Evodius, ang pangalawang Bishop of Antioch, siya ang nagbigay ng ng pangalang Kristiyano sa gawa 11:76. Pero hindi na sinasabi ng Biblia na siya ang nagbigay ng pangalang Kristiyano. Pangatlong Bishop of Antioch, si Bishop Ignatius. Wala rin sa Biblia na siya ay disipulo ni Apostol Juan. Ngunit siya ay disipulo ni Apostol Juan kahit saan mo patingnan. At si Apostol Pedro ay nag-iwan ng tagubilin na pagkatapos ni Evodius as Bishop of Antioch, ang papalit ay si Bishop Ignatius. At itong Bishop Ignatius, siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko nung siya ay nagsulat sa Kristiyano sa Smyrna. Sabi niya, wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be, and wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Kaya kung isi-search mo sa Google yung Church of Antioch, talagang pagmamayari ng Katoliko yon. Next, nung yung mga apostol ay namatay, syempre, di man immortal, namatay. Ang nagmamahal na miyembro ang maglilibing doon, hindi ibang grupo. Ang nagmamahal na miyembro maglilibing. At lahat ng mga apostol, maliban kay Judas Iscariote, nakalibing sa simbahang Katoliko at hindi sa ibang iglesia nag-aangkin na sila daw ay iglesia ng Diyos. Ewan ko sa iyo, inaangkin yun na kayo iglesia ng Diyos, sana mapatunayan mo yan ng mga apostol sa inyong simbahan na kahimlay. Dahil kung sa inyong simbahan na kahimlay, then kayo nga yung iglesia ng Diyos, nakasakasama ng mga apostol nung sila ay nangangaral pa. Yan na nga yung paniniwala, bro. Bakit kami naniniwala na Katoliko ang tunay na iglesia? Okay. Pwede ba natin lagyan ng oras, bro? Para naman hindi masyadong mahaba yung sagot. Kahit na 1 minute explanation, okay na yun sa akin. Oo, sige, 1 minute. Kasi yung tanong mo kasi, hindi yung masagot ng 10 seconds. Kung wag ka mga kaya nga 1 minute, kahit 1 minute. Wag ka mga okay na yung 1 minute. Dahil ang programa ko straight to the point at punto por punto talaga nakasanay namin sumagot ng 10 seconds. Yan kung ang tanong ay kakayanin ng 10 seconds. Sige po. So, follow-up question ko, bro. Hindi ko kasi tinatanong, hindi ko rin sinabi sa iyo na hindi kayo Bible alone, gumagamit rin kayo ng referensya. Alam ko yun kasi, kaya nga yung tinatanong ko sa iyo, mismo sa Bible muna. Kasi alam ko, meron rin kayong mga sources na other sources, no? Except sa Bible. Sa Bible muna ang gusto kong sagot sa iyo. Mula sa iyo sana nasagot. So, yung tanong ko kasi, saan sa Bible muna? Sa Bible muna, kung wala kang sagot sa Bible, sige, next doon tayo sa mga ibang source ng aklat, yung sinasabi gaya na sinabi mo kanina. Kung sa Bible muna tayo, bro, yun yung tanong ko muna. Saan sa Bible na pinatutunayan ng kasulatan, kahit ng Catholic book, na
yung Catholic Church is founded by Christ. Yun muna yung gusto kong ma-clear bro ba, na sagot sana sa'yo. Bro, malinaw ang sagot ko kanina. Gumamit pa ako ng talata ng Biblia. Ginamit ko Gawa 20:28. Ang Iglesia ng Panginoon ay meron talagang obispo. At nakarating sa Antioquia. Kaya tingnan mo ang list of Bishop of Antioch. Ang ikatlong bishop doon, si Ignacio, siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko. At ang pinangalanan niya Katoliko, yun ang tatag ng Panginoong Hesukristo. Di naman siya umalis eh. O patunay yun bro. Huwag mo akong anuhin na siguro naghahanap ka letra por letra sa isang talata na Catholic, founded by Christ, so I will build my Catholic church. No, hindi ganyan. No? Nagbigay ko talata kayo na, Gawa 20:28, ang Iglesia ng Panginoon may obispo. Sa Antioquia nakarating, the third bishop of Antioch was Ignatius. Siya nagbigay ng pangalang Katoliko. Oh. Sige. Hindi naman ako namimilit ng sagot bro. Okay lang kung yan yung ano nyo bro. Okay lang sa akin. So next question ko bro. Sa kung labas naman tayo sa Biblia kasi, doon naman tayo sa labas ng Biblia. So meron tayong mga tinatawag ng mga historian, first century historian such as Josephus, Tacitus, meron din si Herodotus. May mga aklat na siya. At nagsulat sila batay sa history ng ilang Josephus. Nagsulat sila batay sa ng kanilang bansa. Rinig ako bro? Medyo putol-putol lang dating mo sa akin bro. Yun lang. Ayan, bumalik yan. Nalulunod kasi sa akin bro. Ayan, clear na. Ayan, nakita na. Ito. So, itong ito yung tanong ko bro. Gaya na sabi ko kanina, may mga first century historians gaya ni Josephus, ni Tacitus, na may pinatutuhanan sila na merong Kristyanismo na natayo doon sa Israel sa kanilang kapanahunan. Yung tanong ko bro, may mapapakita ka ba batay sa kanilang mga history, sa kanilang mga sulat, na yung mga Kristiyano na tinatawag doon ay tinatawag ng mga Catholic Church? Gaya na sinabi ko bro, sa third bishop of Antioch pa siya pinangalan ng Katoliko. Wala akong sinabi na sa panahon ng mga apostol doon ang pagkapangalan. Ang sabi ko kanina, ang pagkabigay ng pangalan ay noong third bishop of Antioch. Yun. Okay? Sige. So, okay, clear. So ngayon bro, inaamin nyo na sa aral nyo na yung nagpangalan ng Katolik hindi galing sa mga apostol o sa Panginoong Hesukristo, kundi mula lang yan kay Ignacio. Mali rin bro. Bakit? Sige bro, ano yung tama bro? Bakit? Kung babasahin naman natin yung sinasabi doon sa Mateo 18:18, ang sabi doon ay ganito. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Kaya may pahintulot ni Kristo ang desisyon ng mga nangungulo sa iglesia. At isa na doon ang pagbigay ng pangalan ni Bishop Ignatius na Catholic sa iglesyang tatag ng Panginoong Hesukristo. Yan ang aming turo. Next question. Sige. Thank you po sa pinakitang talata. So, clear na sa akin ngayon bro na yung pagkapangalan pala mula kay Ignacio lamang. So, next question ko bro. Bro, talagang babarawin kita balating dyan. Wala akong sinabing galing kay Ignacio lamang. Ang sabi ko, ang desisyon ni Ignacio ay nagmumula sa otoridad na ibinigay ni Kristo sa iglesia, na anumang ipahintulot nila sa lupa, ipapahintulot ni Kristo sa langit. Kaya ang pagkapangalan ni Ignacio sa lupa, may pahintulot ni Kristo sa langit. Yung mo sabi kay Ignacio lamang galing yun. Walang ganun. Okay. So, i-reconstruct ko na lang yung tanong ko bro Sabi mo, yung ipinahintulot ni Kristo sa lupa ay pinahintulot sa langit at si Ignacio ang binigyan, isa sa binigyan ng karapatan doon. Ang tanong ko sa iyo bro, saan naman yan sa Bible o kahit na sa anong reference na meron kayo sa inyong mga Katoliko na yung Catholic na pangalan ng church ay authority na binigay ng mga apostol o ng Panginoong Hesukristo mula sa Ignacio? Mali na naman ang tanong mo, hindi naman based sa paliwanag ko. Yung tanong mo ay hindi base sa paliwanag ko. Eto,
Yun yung sabi mo bro eh. Ang sabi ko, si Kristo bago umakyat sa langit, nag-iwan ng authority sa kanyang mga tagapangaral. Sabi niya, anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At isa sa pinahintulot ng iglesia sa lupa ay tawaging katolikong iglesia. May pahintulot ni Kristo yon. Kaya hindi siya kanya-kanya lang yon. May pahintulot sa iglesia yon, yung kanyang pagbigay ng pangalan. Kaya nga bro, yung tanong ko sa iyo, saan nga no? Kung wala sa Biblia yung sagot sa iyo, saang reference mo mababatay o mapapakita sa akin na pinahintulutan si Ignacio na magpangalan ng Katolik ng sino mang bishop no na kasunod niya o nauna sa kanya? Yun yung tanong ko bro. Okay. Yan yung paliwanag mo kasi kanina. Oh. Babasa naman na ulit ako. Unang Timoteo 4:14. Ang sabi naman ay ganito. Yan. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo. Ito si Timoteo, kausap ni Pablo rito nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Yung walang authority na natanggap ng mga matatandang pinuno ng iglesia, once meron silang inordinahan, pinatungan ng kamay, na i-share sa kanyang authority. Kaya kung si Apostol Pedro ang unang binigyan ng authority, lahat ng mga through ordination napapasahan ng kanyang authority na anuman ang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Kaya si Ignacio, dahil isa sa mga naordinahan as third Bishop of Antioch, the first Bishop of Antioch was Saint Peter, the second is Evodius, the third is Ignatius. Siya mismo through ordination nakatanggap ng authority natanggap ni Apostol Pedro mula kay Kristo. Yan ang aming turo, kaya ang aking isasagot. Next question. Okay. Kaya nasabi ko kanina, hindi ako namimilit ng sagot, no? Yun yung sagot sa aral nyo, batay kasi sa aral nyo yan. Okay lang bro, okay. So, ang sunod na tanong ko bro, Wait lang, bro, may kaklaruhin lang ako. Ikaw ba yung nangahanap ng sige, bro. letra por letra? Hindi naman bro. Kung gusto ko lang malaman sana sa iyo, kaya nga sabi ko sa kayo kanina, hindi ko naman pipilitin kung ano yung sagot ninyo kasi sa batay yan sa aral nyo. Klaruhin Hindi ako naghahanap ng letra. Hindi ako naghahanap ng letra por letra. Kasi sumasagot. Kasi ang gusto ko sana kasi bro, sumasagot ako eh. Kaso nga lang, ipinalilitaw mo sa side comment mo na ang sagot ko parang hindi sagot sa tanong mo. Hindi, sagot siya sa tanong ko, bro. Sagot siya sa tanong ko. Kaso nga lang, hindi nga ako namimilit. Hindi. Kung ako lang yung tatanungin, bro, hindi ako sang-ayon sa sagot mo. Kaso nga lang, aral nyo yan. Aral nyo yan. Wala akong problema dyan kasi sa inyo yan, bro. Okay, bro. Sa inyo yan. Wala tayong problema dyan. Bro, sige, bro. Bro. Before tayo simula, sinabi ko yung patakaran, hindi ba? Na once may pagtutol sa aking sagot, ang nagtatanong, ako naman ang magtatanong sa nagtatanong. Para may ilabas ang... Wala problema, bro. Sige, bro. Wala ba yung labas? Sige. Okay, bro. Based sa iyong kaalaman, bro, sabi ko kasi kanina na the first Bishop of Antioch was Apostle Peter. Sabi mo kasi hindi ka sumasang-ayon sa aking kasagutan. Maaari ko bang malaman sa inyo sino ang first Bishop of Antioch? Kung Biblia yung pagbabatayan natin, bro, kung titingnan natin doon, may mga iglesia na, no? O babasahin natin dito. Kaya kasi sa amin kasi Bible alone kami no viewers, no? Kung babasahin kasi natin, hindi ko lang bro yung lahat ng detalye doon na nakasulat. Ang alam ko lang na merong sinasabi dito no sa aklat ng Gawa sa 11 na nung sa Tagalog to, nung mag-preach no si Peter, meron ng mga tao roon. 13 ito no, sabi nga rito sa 13:1, now there were in the church that was in Antioch certain prophets, no, teachers, no, as Barnabas, Simon that was called Niger, Lucius, Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul, no, and different si Barnabas at saka si Saul.
So sila yung nakikita ko dito bro na mga tinatawag nating bishops, no? Kasi mga apostol, mga bishop rin naman kasi yan or mga teachers, sila yung nakikita ko rito ng mga bishop. Kung si Peter, isa man siya doon, medyo hindi nga ako sangayon kasi nga si Pedro, pinadala siya, ayon nga sa Galatia 2, pinadala siya doon lamang sa mga may pagtutuli. Pero si Pablo doon sa mga hindi pagtutuli. So kung si Pedro yung first bishop ng Antioch, medyo hindi siya konektado no sa sinasabi ng Biblia. Okay bro, so dahil yan ang paliwanag mo, maaari ko bang malaman ang ebidensyang pinanghahawakan mo na hindi si Apostol Pedro ang first bishop of Antioch? Gaya nga ng sinabi ko dito sa Biblia bro, kung babasahin natin dito sa aklat ng Galatia, Hindi bro, hindi yan tanong ko bro. Bro, hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko na ito nga yung sagot ko sa alam ko yung tanong mo bro. Ang sagot ko nga ito kasi nga gaya ng sabi ko kanina sa iyo, hindi ko ma-detail sa iyo kasi yung Biblia hindi naman nagsabi na si Pedro ang hindi first bishop ng Antioch. Hindi naman sinabi na siya yung first bishop ng Antioch. Ang sinasabi ko lang rito kasi kung totoo si Pedro ang first bishop ng Antioch, sana pinayagan siya no ayon sa Espiritu Santo na maging apostol rin sana siya doon sa mga Gentile, pero hindi siya yung ginawang ganun si Pablo yung ginawang apostol ng mga Hintil no sa kung mababasa natin dito sa saan ba yun sa 2:7 tingnan mo sa 2:7 no 2:7 alam mo na yan yung na yan bro ito 8 no. For he that wrote effectually Peter to the apostle of the circumcision, yun yung pag-apostol niya dun sa mga circumcision, sa mga kalahi niya ng mga Hudyo. No? The same was mighty in me toward the Gentiles. So si Pablo, ginawa siyang apostol ng mga Hintil. So alam naman natin yung Antioch, no, part ng Syria, no, sa panahon natin ngayon. So Gentile nation yan, hindi naman yan sa mga Jewish, Yun yung sagot ko bro. Hindi mo pa rin nasagot ang tanong ko, bro. Ayun nga yung sagot ko, bro. Gaya na sabi ko sa kanyo kanina, hindi rin ako namimilit ng sagot nyo kasi yun yung sagot nyo. Sa akin naman sa Bible, yun yung naging batayan ko. Ang tanong ko kasi, bro, ang ginawa mo kasi ngayon, nag-interpret ka lang. Hindi ka naglabas ng ebidensya, nag-interpret ka lang sa Galatia. Ang tanong ko sa iyo ngayon, ang tanong ko sa iyo is, kung hindi si Apostol Pedro ang first bishop of Antioch, then sino? Sinagot nga kita kanina, hindi ko nga ma-detail, pero merong mga bishop of Antioch, gaya nagbasa ko sa iyo kanina. Isa na si Barnabas, si Pablo, si Minain, no? Yung mga binasa ko sa iyo sa 13:1-2 ng Gawa. Okay. So, hindi mo maibigay ngayon kung sino ang first bishop of Antioch. Tama ba ako? Kasi wala rin naman sa Bible na merong sinabi na merong first bishop of Antioch na ginawa o inihalal doon, no, na merong tinatawag na unang bishop ng Antioquia. Walang ganun. Alam ko, bro. Mas naniniwala kasi ako sa kasulatan. Bro, alam ko, bro, na kaya nga kami hindi Bible alone Dahil alam ko na hindi nakadetalye hindi talaga isinulat sa Biblia ang buong katotohanan. Kaya ang ano ko sa iyo ngayon, dahil kumukontra ka, sabi ko nga kanina, pag kumontra ka, dapat alam mo ang tamang sagot. No? Pero pwede ba kita i-counter ng tanong diyan, bro? Okay lang sa'yo? Hindi pa ako tapos, bro. Gusto ko lang ilabas ngayon na kinontra mo ako ng walang sapat na dahilan dahil ang pagkontra mo is based lamang on your private interpretation. Eto. Hindi private, bro, kasi nakasulat naman yan sa Bible. Nakasulat wala namang sinasabi sa Bible. Wala namang sinasabi sa Bible na mayroong tinatawag na first bishop of Antioch. Okay. Wala namang ganun. Eto bro. Naniniwala ka ba sa Gawa 20:28 na obispo ang pinamamahala sa iglesia ng Panginoon? Yes or no? Yes, bro. Basta nakasulat sa Bible, bro. Naniniwala tayo dyan, bro. At dahil nakarating sa Antioquia ang iglesia, sinong unang obispong namahala roon? Yung sinasabi mo sa Gawa 20, may mga obispo na sa Antioch, no? Kasi huli lang yung Acts 20 doon sa Acts 13. Huli lang yan. May mga bishop na of Antioch. Tama nga, bro. Tama. Tama. So may bishop gaya sa ng
O, tama yon. Meron ng mga bishop doon. O, Oo. tama yon. Wala akong kontra doon na may bishop sa Antioch. Tama Pero ang yun. tanong, Oo. sino ang unang obispong namahala ron? Yun tanong ko kasi, sino? Sinagot na nga kita bro, wala naman kasi sa Bible na may sinabi doon na merong unang obispo na namahala. Doon ang sinabi lang roon, merong mga obispo. Merong mga tagapagturo, may mga Okay. propeta. Yun yung So, sinabi at hindi pinangalan kay wala si Pedro doon sa isa sa pinangalan noon bro. Okay. So, sa madaling salita nga, hindi mo nga Mm. masagot ang tanong ko kung sino ang unang obispo sa Antioquia. Tama ba ako? Hindi ko masagot kasi wala ngang sinabi ang kasulatan. Okay, yun yung sagot ko sa'yo. Yun na. So, hindi mo talaga masagot. Okay, next question ko sa'yo. Gamit sabi mo kanina si Apostol Pedro ay apostol sa pagtutuli. So, siya ay apostol sa Hudyo at hindi sa mga Hintil. Yung ba sinabi mo kanina? Ayun yun sa nakasulat, hindi ko yan sinabi, binasa ko yan sa kasulatan sa Biblia dun sa Galacia. Okay. Saan sa Galacia sinasabi na sinabi ni Pedro hindi siya apostol sa Hintil? Hindi si Pedro ang nagsabi, si Pablo, kasi Pablong sulat to eh. Sige. Hindi si Pedro ang nagsabi, si Pablo ang nagsabi. Sige, saan sa Galacia natin mababasa na sinabi ni Apostol Pablo na si Apostol Pedro ay hindi apostol sa mga Hintil? Hindi sinabi mga apostol sa mga hintil. Ang sabi ko, siya ay apostol doon sa mga pagtutuli. Yun yung nakasulat. Hindi yung tanong ko, bro. Hindi Yung tanong ko, bro. Ang tanong yun yung ko nakasulat. Yan nakasulat bro, yung si Pedro, siya ang pagka-apostol niya, yung pagka-apostol niya, siya ay apostol sa pagtutuli. Nagaya rin naman sa akin, ayon kay Pablo, na sa pagka-apostol sa mga hintil. Hindi ko sinabing hindi siya apostol sa mga hintil. Kasi yung pagka-apostol niya, doon sa pagtutuli, doon siya yung destination niya or yung jurisdiction niya doon sa pagtutuli. Okay, so sa madaling salita, bro, sa madaling salita, kung uunawain ang iyong sagot base sa Galacia, ibig mo ba gang sabihin na si Apostol Pedro ay hindi inutusang mangaral sa mga hintil, ganun? Hindi, mali, yung interpretation nun bro. Kasi si Pedro, ayon nga sa gawa Jis, no? Siya yung una, no, na sa pamamagitan ng kanyang bibig, para yung mga hintil magkaroon ng kaligtasan, no? Kagaya ni Cornelio, yung kanyang pamilya, binigyan sila, pero pagdating ni Pablo, yung kanyang yung kanyang jurisdiction sa mga Gentile napasa na kay Pablo, no? Kasi siya na yung ginawa ng apostol ng mga Hintil. Yan yung nakasulat sa Galacia. So, saan naman natin nababasa yan sa talata ng Biblia na ang pagka-apostol ni Apostol Pedro sa mga Hintil ay inilipat kay Apostol Pablo? Kasi bro, kung titingnan mo sa Biblia, hindi kung hinahanapan mo rin ako ng letra por letra, hindi ko mababasa yung sinabi mo sa tanong mo ngayon dito sa Biblia. Pero kung kapag titingnan natin, kapag sinabi kasi nating apostol sa pagtutuli, tumutukoy yan, referado doon sa mga Hudyo. Kasi sila lang may mga pagtutuli eh. O sa mga Gentile tayo, wala naman tayong ganong uri ng utos. No? Okay. So yan yung sagot ko sa iyo bro. Ito na lang patanong ko sa iyo. Ayon sa Gawa 15:7, pagkatapos na mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil at sila naman ay sumampalataya." Tama ba bro na siya ay hinirang para mangaral sa mga hintil? Tama yan, gaya ng sabi ko sa iyo, kapag ka mababasa sa Biblia, no? Tama yan, pinaniniwalaan namin yan. Walang problema tayo diyan. May ang tanong ko ngayon, bakit siya mangangaral sa mga hintil kung sa Hudyo lang pala siya nakadestino? Gaya ng sabi mo. Okay, magandang tanong. So gaya ng sagot ko sa iyo kanina, si Pedro ginawa siya maging apostol sa mga hintil sa yung nakasulat sa Matthew 16:19, no? Siya kasi yung unang binigyan ng susi, no, doon sa iglesia. So sa pamamagitan niya, sa kanya nauna yung kapara na yaon para mangaral sa mga hintil, no, yung kaligtasan na yaon. So, sa kanya muna, pero nung dumating si Pablo, no, naging iba kasi yung destino, no, ng mga apostol. Kaya nga sinabi doon sa Galacia no, na kaya yung sinasabi mo kasi sa Acts 15:7 na talata, konektado yan sa pangyayari sa Acts 10 at saka 11, no? Na pangyayari. Yan yung sitwasyon eh. Sinabi lang yan ni Pedro, no? Nung merong nangyaring Jerusalem Council, no, sa Jerusalem.
So, Sige bro, next question bro. so, ibig mo baga sabihin na si Apostol Pedro pala ay bilang apostol nangaral din sa mga hintil, pero nang dumating na si Apostol Pablo ay nailipat na kay Apostol Pablo yon. Yung bang ibig mo gang sabihin? Kasi kung titingnan mo yung Biblia bro, after na dumating si Pablo, no, wala tayong record kay Pedro na pumunta pa siya. No, Hindi iwan ko kung meron kang nabasa. Hindi ang tanong ko, bro. Ang tanong ko is, ang tanong ko ngayon is ano, yung sinabi mo ba ngayon na pagdating ni Pablo ay inilipat sa kanya ha, ang pagiging apostol sa mga hintil, yan pa ay mababasa sa Biblia o unawa mo lang sa talata? Yung salitang inilipat, walang ganon. No? Okay. Kasi sa akin, yun yung interpretation ko. Kasi kung titingnan mo nga yung nakasulat sa Galatia, si Pablo, siya na yung naging apostol ng mga hintil. Wala namang sinabi na si Pedro yung sa mga hintil, kundi sa may pagtutuloy siya. So, ibig sabihin, ang pinapakita sa talata, si Pedro, yung specific jurisdiction niya, yun lamang sa kanilang mga kalahi. Yun yung sinasabi ng Galatia 2, no? So, ang napakita ko sa iyo, sige bro, next question bro. Sige bro. Wait lang muna ha, dahil tumawag kasi si Michael, kaya samantala ko muna i-off yung audio bro, dahil ko muna yung bata. Maghintay ka lang dyan, babalik ako. Hindi ka maririnig sa live namin. Okay ha? Walang audio muna ha, patayin ko muna ng audio dahil may sadya si Michael na mahalaga. Sige. Balikan mo lang kayo. Okay? Ayan. Okay. Binalik ko na. Okay, ngayon, eto na tayo ngayon. Sige. So, Sige bro, tuloy. kung sakali mawala ako sa air, ibig sabihin nag-brand out ha? Brand out. Pag nawala ako bigla sa air. Okay. So, eto ngayon yung ano ko. Dahil may ebidensya mga sagot ko, ikaw naman is kumukontra ka, wala ka pa na ipapakitang ebidensya. Yung talata naman, hindi naman ganoon ng konteksto, pero yun ang paliwanag mo. Ito naman tayo ngayon. Kasi, ang tatanong ko sa iyo lahat bro, yung mga pinaliwanag ko kanina na kinontra mo, yun ang tatanong ko lahat sa iyo, no? At Sige bro. yung unang tanong ko, kung hindi si Pedro ang unang Bishop of Antioch, sino? Wala kang naibigay na sagot. Pangalawa naman, yung tanong ko naman sa iyo is, si Pedro ba'y hindi apostol sa mga intel? Saan mo nabasa? Wala pa rin. Nag-interpret ka lang. Yun ang naunawaan ko. Meron bro, nakasulat nga rito bro. Nakasulat pala. Sige, dahil nakasulat pala, maaari mo bagang basahin na pagdating ni Apostol Pablo ay inilipat na kay Pablo ang pagka-apostol ni Pedro sa hintil? Hindi, mali kasi yung tanong mo sa akin. Yung gusto mo kasi, gaya ng sinasabi mo kanina, kung gusto ba kitang pasagutin ng litra por litra, hindi yung ganun yung gusto kong isagot mo sa akin. Kasi hindi, gaya na sabi ko sa iyo kanina, hindi naman kita pinipilit. Sige bro. Yan yung aral nyo. Yan yung aral nyo. Sa akin naman, ito yung nakasulat. Hindi ko naman babaliktarin kung ano yung nakasulat. Kasi nga, maliwanag naman dito. Kasi nga sabi rito, sapagkat dito sa 9, at nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan. Sila na mga inaaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. So maliwanag yan na sila mismo, yung mga sila Pedro, si Cephas at saka si Cephas, si Juan at saka si Santiago, doon sila sa pagtutuli. Sila Pablo naman, doon sila paroroon sa mga hintil. So kung gusto mo na yung sabihin ko sa iyo na inilipat, walang ganon sa Biblia, no? Kasi nga yung tanong mo kasi ngayon lang yan sa Biblia tapos nang nasulat itong Biblia. Okay bro. Sige bro. Ito pipilitin At least yung mga nanonood, nakita nila na wala pa talagang matibay na argumento yung pagtutol mo. Pangatlo. Sige bro, tanong lang bro. Yun yung nangyari sa Antioquia, hindi ba? Yung harapan ni Apostol Pablo at Apostol Pedro. Pagkatapos sa Antioquia bro, saan pumunta si Apostol Pedro? Kung ako yung tatanungin mo bro, Bible based, wala na akong makita, kasi Acts 1 to 12
no? Yan lang yung history ni Pedro tungkol sa kanyang buhay. No, wala nang history na tumutukoy kasi 13 to 28 kay Pablo na yan eh. History na ni Pablo yan. So kung tatanungin mo ko after Antioch, wala akong maipakita sa iyo kasi nga kung sa Biblia yung pagbabatayan, wala nang sinulat si Lucas tungkol sa buhay ni Pedro. Okay. So, yan yung sagot ko, bro. Maganda yung sagot mo, Hindi ko bro. lalagpas kung ano yung Maganda yung sagot. hindi lang ako lalagpas. Maganda, Thank you, bro. Thank you. maganda yung sagot mo dahil napapatunayan ng sagot mo na normal lang sa Bible alone na kulang ang kaalaman dahil kung ano yung nasa Bible, yun Hindi, lang. magtanong ka, bro. Yun lang, di ba? Wala, kaya nga sabi mo, walang side comment. Kaya magtanong ka lang sa akin kasi kung wala ka na Bro, gustong sabihin, ako rin magtatanong rin bro, sa'yo. nag-side comment ka kanina, hindi ba? Kaya kung inano sa iyo, side comment mo kanina eh. Binayaan kita nag-side comment ka kanina, hindi ba na ano? Wala. Eto ngayon, Hindi ko. at least ako, Sige na lang, bro. Sige, bro. At least ako kanina is, napapatunayan ko ngayon na pag kayo Bible alone, yun lang malalaman nyo, wala nang iba, hindi ba? Wala, hindi niya alam. Ngayon, saan ba namatay Bro, si gusto Apostol? ko lang munang teka lang, bro. Gusto ko munang i-clear, bro. Yung pagiging Bible alone lang kasi namin, gusto ko lang lalong-lalo na sa mga nanonood, yung pagiging Bible alone namin, hindi ibig sabihin na sa Bible lang kami naniniwala, ah. Yung pagiging Bible alone namin regarding salvation, Bible alone kami. Pero pagdating sa other source of evidence, no, mga history or mga iba-ibang source of na mga turo, naniniwala kami doon. Basta konektado sa kasulatan or sa Bible, no? Gaya ng mga ginagamit na ibang mga references, okay kami doon. Yung pagiging Bible alone namin, ulitin ko regarding salvation, no, sa kaligtasan. Doon kami Bible alone. Okay. Sige, bro, patuloy, bro. Pero sana, bro, kung wala kang alam sa history, sabihin mo lang na hindi ko alam. Kaysa magbigay ka ng explanation mo pero contradicting naman sa reality. Sample, follow-up question. Hindi mo alam kung saan nagpunta si Apostol Pedro pagkatapos sa Antioquia. So hindi mo alam kung saan siya napatay. Gaya ng sabi ko sa iyo, bro, yung buhay ni Pedro, no, kung Biblia yung pagbabatayan, wala nang iba na detalye na ibinigay yung mga Kristiyano, no, maging yung mga kasama niya, no, yung mga malalapit sa kanya, yung pamilya niya, tungkol sa kung anong nangyari sa kanila. No, kasi kung titingnan mo kasi kung ang buhay ni Pedro umabot ng 60 to 70 AD, no, malaking pag-uusig ang nangyari doon. So kung titingnan mo yung Kristyanismo doon, no, based lang sa akin lamang nalalaman sa history, kumbaga, no, sa akin lang, no, medyo mahirap gumawa ng istorya sa panahon na ganyan yung sitwasyon. No, kung meron mang mailatag na kasaysayan tungkol doon, pwede rin naman nating i-examine kung ano yon, yung totoo man yon. Ganun lang, bro. Okay, so sa madaling salita, bro, using the Bible alone, theory, hindi mo masagot kung saan nagpunta si Apostol Pedro pagkatapos sa Antioquia. Tama? Okay, hindi ko nga masagot kasi wala nang binigay na detalye ang kasulatan. Kasi kung meron pa, kaya ko yung sagutin. No? Kaso nga wala nang naibigay. Ayaw ko nang humigit sa kung ano yung nakasulat. Okay. Aral yan ng Biblia eh. Huwag kang magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Maganda. Itanong ko sa iyo ngayon. Okay, next naman. Ito naman tayo ngayon. At least, yung unang tindig ko, hindi mo talaga nagiba. Pangalawa naman ngayon, sabi ko kanina, bro, isa sa mga kinontra mo na si Evodios ang nagbigay ng pangalang Kristiyano sa Gawaon 76. Wait lang nga, tumawag na naman yung bata. Off ko muna. Ayan. Bigla kang tumagilid. Bigla kang tumagilid, bro. Okay. Okay, yan. Yan. Ano yung anak mo, bro? Yes, anak ko yun. So, ito naman tayo ulit. Ayun, continue tayo. Tingnan ko lang ilan ba nanonood sa ngayon, sa live ngayon. Ang ating live ngayon ay nanonood 130. Yun. Live viewers, no? Marami yan, ha? 130. So, pagpatuloy kami kipagtalakayan sa akin, bro, marami manonood talaga. Bukas, dadami pa yan. Okay, ito naman tayo ngayon. Isa sa mga sinabi ko kanina na kinontra mo ay si Evodios, si Bishop Evodios, the second Bishop of Antioch. Ang
nagbigay ng pangalang Kristiyano sa Gawa 11:26. Ngayon, gamit ulit ang Bible alone, no? Gamit ulit ang Bible alone. Kung hindi si Saint Evodius ang nagbigay ng pangalan ng Kristiyano sa Gawa 11:26, sino? Magandang tanong yan, no? So, kung ibabase natin sa aklat ng Gawa, so ang nagsulat dito kasi si Lucas. No, kung si Lucas yung nagsulat, no, siya rin yung may sabi na yung first disciple na tinawag na Christian sa Antioch. So, kung si Evodius yan, sana sinabi niya rito, no? Pero wala siyang sinabi na si Evodius yung unang nagsabi. So, kung Biblia yung pagbabatayan natin, merong sinabi si Lucas, no, na merong mga Kristiyano, no? At yung yung mga Kristiyano, unang tinawag yan doon sa Antioquia. So, kung importante man kung sino yung nagpangalan, no? Sana sinulat ni Lucas, pero sa tingin ko hindi na yun kailangan kaya hindi niya sinulat. Okay. Okay, bro. Next question. Kung ganon, sino pala, kung ganon, hindi pala importante yun, bakit tinatanggap ng Kristiyano ang katagang Kristiyano kung hindi pala importante yun? Hindi, yung pangalang Kristiyano, importante yun. Ang hindi na masyadong importante, yung sino man yung unang nagpangalan doon, yung persona na tinutukoy mo, nakagaya mo na si Evodius, no? Hindi na kasi part of salvation yan, na kailangan pa na malaman ng tao na si Evodius yung unang nagpangalan. Sinabi lang ni Lucas, na merong mga Kristiyano doon sa Antioquia, yun yung unang, doon yung pinangalan, yung unang mga Kristiyano. Okay. Sige bro, tanong bro. At least nasa pangalawa pa ako, ano? Nasa pangalawang punto pa ako eh. Ito na ako ngayon sa pangatlo na punto. The third bishop of Antioch na si Ignatius, disciple of Apostle John, siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko at yan ay tinutulan mo. Hindi ba? At dahil yan ay tinutulan mo, paano mo ngayon maipapaliwanag ang Letter of Smyrna, ang liham ni Bishop Ignatius noong 107 AD sa mga Kristiyano sa Smyrna kung saan niya unang tinawag na Katoliko ang iglesia? Anong papaliwanag yun? Anong tanong nun bro? Ipapaliwanag ko kung paano niya pinanganilang Katolik? Hindi. Ayan yung tanong mo? Ano yung tanong mo dun? Paano papaliwanag yun na merong liham? Merong liham na natanggap ang Christian of Smyrna, isa yun sa mga local churches na nasa Revelation, hindi ba? Smyrna. Paano papaliwanag ngayon na merong liham ang Christian of Smyrna from Bishop Ignatius kung saan kanyang unang pinangalanang Iglesia Katolika ang tatag ng Panginoong Jesucristo? Paano mo ngayon papaliwanag yun? Okay, so dahil naghihingi ka ng paliwanag, so gaya ng sabi mo, hindi kakayanin ng mga segundo yung paliwanag. Gusto mo marinig ang buong paliwanag, bro? Sige, bro. Okay lang sa'yo? Medyo mahaba kasi. Sige, salamat. Basta, bro, yung term na wag ka lang lumayo sa sa sentido ng tanong. Alam ko yung ginagawa ko, bro. Sumasagot ako sa tanong, bro. Yung salitang Katolik kasi, kahit na si Ignatius, no, ginawa niya yung pinangalan niya yan doon sa church, no, na Catholic. Yung Catholic na word doon para sa akin at based rin sa mga history, meron rin naman akong mga history dito. Yung term kasi na Catholic hindi naman tumutukoy sa specific or particular, no, na church. Tumutukoy yan sa common body or kabuuan. At kahit si Ignacio sa kanyang mga liham, no, the Epistle of Ignatius sa Smyrna, sa preface, no, meron rin naman kasi akong sulat ni Ignacio, no, sa kanyang Epistle of Ignacio sa Philadelphia, sa preface rin, sa kanyang sulat sa Philadelphia, no, sa chapter 10, sa kanyang epistle sa Trallians, at saka sa sa chapter 2 at saka sa chapter 12, meron siyang church na ni-refer doon at hindi Catholic yun, no? Church of God ang nakasulat doon. So kung yung Catholic na sinasabi mo na Catholic Church, no, kung ako yung uunawa doon, no, based rin sa mga history na nabasa ko, yung term na Catholic kasi hindi yan referado as a name of the church. No? Hindi yan referado as a name of the church. Kung magtatanong ka niyan, sige, sasagutin ko yan mamaya. Pero as of now,
yan lang munang isasagot ko sa iyo, batay rin naman sa tanong mo. O, ayan, sige bro. Next question bro. Meron kang liham ni Ignatius sa sa Philadelphia, ano nun. So, it is confirming na meron talagang Bishop Ignatius, no? Meron ka bang liham niya sa Smyrna? Ano lang to bro, yung itong ano ko bro, copy lang to bro mula sa nakuha ko sa internet, i-print ko ba? O binasa ko, 'yun. So nandito yung pitong sulat niya. Binasa ko rin. Ayun. Nalaman ko yung mga bagay-bagay tungkol naman sa kanyang sulat. Makaka-research ka ba sa internet mo ngayon? Mahirap bro kasi nandito tayo sa ano eh. Kasi bro, kahit na i-search ko pa ngayon, pakita ko sa screen yung search ko ha. Para maano na. Ano yung tanong mo bro? Ano yung tanong? Tanong na lang tayo bro para medyo maging maganda yung usapan bro. Kasi tanong ko sa'yo kasi meron ka ba? Kasi para mapatunayan naman talaga na meron siyang liham na binigay sa Smyrna. Tama. Naniniwala ako diyan na may liham nga. 7 nga yung liham niya. Wala tayong problema dun. Ayon sa kanyang liham sa Smyrna, ano ang tinutukoy niya sa tinatawag niyang Catholic Church? Yung ba ang Church of God o hindi? Walang sinabi roon na may pinagtutukuyan yung Catholic Church. Yun ba yung Church of God o hindi? Walang sinabi roon. Walang sinabing ganun. Okay. So babasahin natin yung buong ni Ignatius sa Smyrna kung papayag ka. Abutin tayo ng alas 10 niyan. Mahaba rin yun. Okay. So ito tanongan lang tayo bro, tanongan. Sige no. So abutin tayo ng pag binasa ko. Okay. Mahaba yun. So una, wala kang naibigay na First Bishop of Antioch na hindi si Pedro. Pangalawa, wala kang naibigay kung sino nagpangalan ng Kristiyano sa Gawa 11. Pangatlo, wala kang naibigay na liham sa Smyrna. So isa yun sa mga ko. Okay. Ito naman tayo ngayon. Naniniwala ka ba nung namatay ang mga apostol, ang maglilibing sa kanila ay yung Iglesia ng Diyos o kalaban ng Diyos ang maglilibing sa kanila? Kung tungkol sa pagkamatay ng mga apostol bro, wala na, gaya na sabi ko sa iyo kanina, wala na akong detalye. No, kung ano yung nangyari sa buhay nila, kung paano sila nailibing, sino yung naglibing sa kanila, wala na ako doon. Out of. Pero ang alam ko lang sa story, gaya ng claim ng Catholic, nasa kanila raw yung libingan. No, namatay si Pedro doon sa Roma, ginawan siya ng St. Peter Basilica, parang mga ganun na mga istorya. No, yun yung alam ko. Based sa history ng Roman Catholic. Wag mo munang itakbo sa aming history, no? Ito mo tayo sa base observation kasi bigyan lang ko na example lang. Pag yung mga sugo ng aral at meron silang mga membro, pag ang sugo namatay, ang unang maglilibing doon ng mga membro dahil sila yung nagmamahal. Sila yung mag-arrange ng kanyang mahihimlayan. For example na lang, para sa mga nanonood, nung si Felix Manalo ay namatay, ang naglibing sa kanya yung kanyang mga nagmamahal na membro. Nung namatay si Eranio Manalo, ang maglilibing sa kanya yung mga nagmamahal niyang membro. Nung namatay si Eliseo Soriano, ang maglilibing sa kanya yung mga nagmamahal niyang membro. Nung namatay si Ellen G. White, ang naglibing sa kanya yung mga nagmamahal niyang membro. At nung namatay si Joseph Smith at Muhammad, ang mga naglibing sa kanila, yung mga nagmamahal nilang membro. How about sa mga apostol, sa tingin mo? Nung sila ay namatay, sino kaya maglilibing sa kanila? Kung ako ngayong tatanungin mo bro, based sa akin, kung si Pedro man ay namatay, no, na nandoon lang sa paligid yung pamilya niya, pwede, no, na yung pamilya niya. Pero kung wala yung pamilya niya, kasi nga, kung titingnan natin, kung titingnan natin yung base, no, na sa mga history na sinasabi nyo, napunta siya sa Roma, siguro yung naglibing doon, no, wala na namang mababasa na kumbaga kung sa Bisaya pa ning apas ba. Yung pamilya niya doon sa Roma sa kanya, wala rin namang nakasulat na ganun. So siguro kung nakarating man siya sa Roma, no, siguro lang yung mga iglesia kasama doon sa Roma, yun yung naglibing sa kanya. Parang ganun lang, bro. Okay. So yung iglesia na kasama niya na naglibing sa kanya, yun ba iglesia ng Diyos? Kung ako yung tatanungin mo bro, kung i-base natin sa Bible, wala rin ganong uri, no, ng statement na sinabi roon. Pero ang sinasabi ng Biblia, no, yung Church of God, no,
na sinasabi ng kasulatan, no, yun yung mga kasamahan niya. No, hindi yung Katolik. No? Hindi- Wala rin hindi naman yan- kasing hindi- sinasabing Katolik dito. Di ang tanong ko bro, ang tanong ko is, aliwanag yung tanong ko Ang tanong ko sa iyo is, nung namatay ba ang mga apostol, sila ba'y nilibing ng kanilang, ang naglibing ba sa kanila is kaanib sa iglesia ng Diyos? O kaanib sa kaaway ng Diyos? Iba yung tanong mo kasi kanina eh. Iniba mo ngayon. So yung sagot ko dyan, yung kaanib ng iglesia ng Diyos, siyempre, yun yung, si Pedro kasi sa Diyos siya eh. So siyempre siya yun. Pero gaya na sabi ko sa iyo, yung kamatayan kasi nila, kumbaga hindi na isinulat kung ano yung information, mga detail na sinasabi, wala nang ganun. Okay, so sila ay nilibing sa iglesia ng Diyos. Saan namang chapter ng iglesia ng Diyos ngayon nakalibing sa Apostol Pedro? Sinabi ko na sa iyo bro, yung kamatayan nila, wala nang record ang Biblia, no, regarding sa mga detalye or information na sinabi kung saan yun nahimlay, saan ba sila nalagay sa ngayon, wala nang ganun. Wala nang ganun. Ibig mo ba nga sabihin bro na wala kayong kaalam-alam sa mga kaganapan sa talagang unang Kristiyano? Kasi ang unang-unang makakaalam nun yung mga membro talaga eh. Ang alam ko nga lang, sabi ko sa iyo, kung titingnan natin yung kasulatan, wala nang detalye. Pero kapag lalabas tayo sa kasulatan, no, yung sinasabi no kadalasan no, sa mga history, kapag nabasa natin, yun nga no, nandoon sa Roma. Pero kung totoo nga yun, no, sana no, nakasulat rin naman sa kasulatan. Kasi si Pablo nakarating sa Roma, pero wala siyang sinabi na nagkita sila ni Pedro doon, no, nag-usap sila ni Pedro doon, walang ganun. No, kung totoo yun. Sana kung totoo yun, importanteng kasaysayan yun eh, importanteng pangyayari yun. Sana nasulat, pero walang ganun. Okay. Walang ganun. Ito na ako sa panghuling punto kasi hindi ko sana itatanong na sana sa'yo pero nabanggit mo eh. Nabanggit mo kasi. Sige bro. Yung sa unang Korinto 4:6 na wag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Yun, di ba? Nung sabihin ni Apostol Pablo yun, ano ang nangasusulat ng panahong sinabi na Apostol Pablo yun? Kung ano yung mga nasusulat, no, ibigay natin sa kung anong ilagay natin na yung Korinto nasulat siya 60 AD, no, or 70 AD, no, most probably. So kung ano yung mga nag-exist na mga sulat sa panahon na yun, no, na tinanggap no, ng mga apostol, ng mga unang Kristiyano, yun yung dapat hindi higitan sa nakasulat. Kasi alam rin naman kasi nila na may mga bagay talaga na mga aklat sa panahon nila na talagang gawa rin no, ng mga kaaway, no, ng mga maling tagapagturo. No, alam natin yan. Pareho siguro. So, yan bro. Okay. Kailan ba naisulat ang aklat ng Revelation? Revelation. Sa pagkakaalam ko dito sa, tingnan ko nga. Siguro ayon dito sa dated Bible ko bro 96 no kasi ang alam ko diyan 95 to 99 AD eh pero dito 96 ang yung nakasulat. Okay, nung sabihin ni Apostol Pablo na wag hihigit sa mga bagay na nangasusulat, nangyay sabihin niya na isulat na ba ang Book of Revelation o hindi pa? Siyempre bro hindi pa, huling aklat yan na naisulat eh. Ang tanong, tinatanggap nyo ba ang Book of Revelation? Tinatanggap kasi nga naniniwala kami na isa ito no sa mga sinusulat na ang nagmay-ari at saka yung author ay apostol. Okay. At alam natin na ang apostol authority yan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon tanong, Sige bro, next question bro. Ba't nyo tinanggap ang Book of Revelation? Ang sabi ni Apostol Pablo, wag hihigit sa mga bagay na nakasulat. Yung nangasulat, yung ano kasi, nangasusulat, ang meaning no, nakasulat na. No? Huwag higitan ng mga bagay na nakasulat na. So, ba't nyo tinanggap ang Revelation? Wala pa yon nung panahong sinabi niya yon. Kung tama ang unawa nyo sa unang Korinto 4:6 na Biblia yun. Sinagot ko na yan kanina, tinatanggap kasi nga yung author na nagsasalita rito is apostol. So, ang apostol, binigyan niya ng authority. Alam natin, kilala ni Pablo si Juan. Klaruhin lang natin bro, klaruhin natin na. Sabi kasi, wag hihigit
sa mga nakasulat na. Wag hihigit ha. Hindi naman, mali yung ano mo bro, mali yung naging, ano ba to? Kumbaga yung interpretation mo, hindi naman sinabi rito, huwag Ay. hihigit sa mga nakasulat na. Ay, Ang sinabi rito, kung hindi babasahin natin, hin- ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Walang sinabi na nangasusulat na. Okay, okay, No? okay. O, yan yung sinabi rito, upang sino man sa inyo ay huwag magpalalo at laban sa iba. So yan yung sinabi, hindi yung interpretation mo na until dito lang, hanggang dito lang sa Corinto. Okay, O, hindi nakasali yung Revelation kasi 90 AD, 90 AD pa siya nasulat. O, parang ganun, hindi ganun yung ibig sabihin ni Pablo dun. Okay, okay, okay. Ating basahin sa magandang balita, Biblia. Oh. Sige po. Ito ang sinasabi ngayon sa magandang balita, Biblia. Mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Yang katagang Tama yan, tama yan. yang katagang nasusulat, nakasulat na ba o hindi pa nakasulat? Nasusulat na nga, huwag lalampas sa nasusulat. O, so kapag sinabing nasusulat, Hindi, ibig sabihin, ang tanong ko bro, yan bang huwag lalagpas sa nasusulat, yan ba'y nakasulat na o hindi pa nakasulat? Nakasulat na nga, sinagot nga Ayun. kita, nakasulat na nga, yun yung hindi dapat nating lagpasan. Ayun. O, kapag ka nakasulat na, wag na tayong magreklamo kung ano pa mabibigyan pa natin ng ibang interpretasyon kasi nakasulat na nga yan eh. Sila yung binigyan ng authority. Halimbawa, nakasulat sa Biblia. Yan yung turo na ganito. Tapos bibigyan mo ng ibang interpretasyon na hindi nakasulat doon sa Biblia o sa sulat ng mga apostol. Yun yung hindi mo dapat lagpasan. Sige. Yan yung ibig sabihin Sige. ni Pablo dyan. So habulin naman kita dyan, pero bago muna yan, dito muna tayo. Sabi mo, ang meaning ng huwag lalampas sa nasusulat, yung nakasulat na. Ang tanong, nakasulat na ba ang Book of Revelation ng panahong yan? Okay, ulit ang tanong, ulit rin ang sagot, no? So, yung Revelation, sinagot ko na yan kanina, hindi pa nga nasusulat at that time. O ba't kayo lumampas? Yung Corinto. Hindi ba Teka lang muna. Sagot pa ko. Sige. Yung Revelation, no, aklat ng Apokalipsis, hindi pa nakasulat sa panahon na yan, no? Kasi yung Revelation is 90 AD, no? Kung titingnan ko yung Corinto rito, tingnan ko lang bagya. Dito naman yung Corinto. Tingnan ko nga. Dito, 59. So 59 pa. So hindi pa talaga nakasulat. Pero ang tinutukoy ni Pablo na huwag lalampas sa nasusulat, tumutukoy yan sa kung ano yung mga bagay na nasusulat, no, sa pinaniniwalaan nila ng mga kasulatan. No? Kung ano yung nakasulat dito, halimbawa, huwag kang gagawa ng ganito. Tapos gagawa ka, edi magpas ka dun sa nasusulat. Parang ganun yung punto na ipinapakita ng kasulatan. No, kaya nga sinabi ni Pablo, si Apollos at si ako, no, gawin ninyo na ano yun sa Tagalog? Gawin ninyo na halimbawa. Gawin silang halimbawa para hindi sila lumagpas sa kung ano yung nasusulat. Hindi ibig sabihin niya na yung nakasulat yan na yan. Sige bro, tanong bro. Sige. Sino naman bro para mapakitaan ko kasi ang programa namin punto por punto, straight to the point, ay talagang naghahanap ng ebidensya dahil marami mga ngalang ngayon ang gumagawa ng private interpretation. So, meron ba bro na Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mong yan sa unang Korinto 4:6 na ang ibig sabihin dyan is wag paniwalaan yung mga hindi nakasulat sa Biblia? Yan ba ang ano doon, ang sentido ng naturang unang Korinto 4:6? Yung sentido ng 4:6 bro, ang tinutukoy nga rito, si Pablo at saka si Apollos, binigay niya na halimbawa doon sa iglesia na nasa Corinto. Para sa kanila, no, yung iglesia na nasa Corinto, matuto sila, hindi ayon sa mga aral na nasa labas, kundi sa pamamagitan ni Pablo at ni Apollos, na sa kanila, yun sila yung naging halimbawa. Yan yung tinutukoy rito. Hindi ang tanong bro. Ang tanong ko is, para makita ko na hindi ka gumagawa ng sarili mong interpretation at legit ang paliwanag mo,
Meron bang Bible scholar na sumusuporta sa paliwanag mo? Na ang ibig sabihin ng unang Korinto 4:6 ay huwag paniwalaan ang mga hindi nakasulat sa Biblia? Ano yun? Huwag Ulitin ko. paniwalaan ang hindi nakasulat sa Biblia? Ulitin ko. Kasi marami mga ngarang ngayon bro, nagsasabi ng sariling unawa lang at walang ebidensya. Kaya dahil kami sa programang Punto por Punto, kaya napakalakas ng programang ito at ipapaalam ko na ang live viewers natin ngayon ay 172 na. No? Live viewers. 172. Wala, malayo na to sa doon sa kay Leomar Balasabas. No? Ang ano ko sa iyo dito is, eto tayo ha. Meron ba na Bible scholar? Ha? Meron ba na Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na ang ibig sabihin ng unang Korinto 4:6 ay huwag paniwalaan ang hindi nakasulat sa Biblia? Okay, ang sagot ko ganito. Mali yung interpretation mo sa unawa na sinasabi ko na hindi paniwalaan yung iba na hindi nakasulat sa Biblia. Ang sinasabi ko sa iyo, ulitin ko yung sagot ko sa iyo kanina, naniniwala kami, no? Kami, kahit ako, naniniwala kami doon sa mga other books or other sources, no, ng information regarding sa kung ano man yung mga pangyayari noon, no, maliban sa Biblia. Ang sinasabi ko sa Biblia na Bible alone kami regarding salvation. Pero kung regarding na sa mga information kung ano yung nangyari sa First Christian Church, no, o sa Second Century Christian, anong nangyari, naniniwala kami doon, no, sa kung ano man yung mga nakasulat doon. Basta, no, konektado siya kung ano man yung mga sinasabi at pinapangaral ng mga apostol dito sa Biblia. Yun yung gusto kong ipakita sa iyo. Kaya kung naghahanap ka ng scholar na gaya ng tanong mo sa akin, no, mali yung tanong mo at pagkaunawa mo sa akin. Okay. Yan yung sagot ko, bro. So, based sa paliwanag mo ngayon, hindi naman sa kinokontra mo, hindi mo ibig sabihin na hindi ka naniniwala, no? Ang sayo lang is hindi nakasulat sa Biblia. So, yung sinabi ko kanina bro na si Apostol Pedro ay ang unang obispo sa Antioquia, naniniwala ka ba doon kahit na hindi nakasulat sa Biblia? Yes or no? Hindi nga ako naniniwala doon. No? Ba't hindi ka Unang-una, ang naniniwala? batayan ko, teka lang. Iyan, tanong mo, bakit hindi ako naniniwala? Kasi walang sinabi doon, no, sa aklat ng gawa o kahit sa anumang aklat, no, na meron tayo ngayon dito sa Biblia na si Pedro ang unang obispo, Ayun. no, so sa Antioquia. Merong mga obispo na sinasabi roon, no, gaya ng binasa ko sa iyo kanina, no, nasa Gawa 13, pero wala si Pedro sa pangalan o sa listahan, no, na nakasulat doon kahit nabasahin pa natin uli. No, kung totoo yan sinasabi mo, sana nandito siya. No? Isa sana siya sa mga nandito. Sige bro. So wala eh. Ipakita mo nga sa akin bro sa ang talata sa Biblia na sinabi na ito ang mga obispo sa Antioquia. Mari mo ipakita. Yung sinabi mo bro na word, no, na gusto mong ilapat dito sa Biblia, walang ganun. Pero may pinapakita rito, kung babasahin ko nga sa'yo, sa iglesia nga na nasa Antioquia. May mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Cirene, at si Manain na kapatid na gatas ni Herodes, no? Yan, na Titrareka, at si Saulo. Yan. So sila yaong mga pinuno or mga namamahala, no, sa iglesia ng Antioquia. Pero hindi minsan man lang, no, kahit na sinabi man lang dito na sana isa si Pedro sa sinabi roon. Kung si Pedro man ay isa doon, sana nakasulat. No? So yan yung sagot ko sa yung tanong bro. Okay, ilalabas ko dito yung mag-search tayo sa live, no? Bago ako matanggap ng tanong, mag-search muna ako to sa para sa mga viewers naman. For the viewers sake, no? Ito. Labas natin ha. At kumpirmahin natin na sino ba yung matibay ang pinaguhugutan. Okay, so list of Bishop of Antioch. Kasi may talagang obispo yan eh. Of Antioch. Yan. Okay.
Eto. Na, okay, ating palakihin. List of Bishop of Antioch. Palakihin ko lang para sa mga nanonood ngayon na ako ay atin dito sa straight to the point, punto por punto, hindi tayo dumadaldal ng walang batayan. Ito. Okay, tingnan natin ang to prove nito ay Antioch, list of patriarchs of Antioch. Okay, ito. Ayan. Yan. Ito yung listahan ng Bishop of Antioch. Ang nangunguna, Bishop of Antioch, ay si Peter. Sino bang Peter ito? Tingnan nga natin. Saint Peter, also known as Peter the Apostle. Simon Peter, Simon or Cephas, was one of the 12 apostles of Jesus Christ and one of the first leaders of the early Christian church. Anong masasabi mo rito, Brother Bench? Ang masasabi ko dyan, bro, medyo doubt, no? Or ano ba to sa Tagalog, yung may pagdududa. Kasi unang-una, yung mga nagsabi niyan, no, di ko alam kung sino, no? Pwede, bro, kung ibigay mo muna kung sino ang source niyan, no, at ano yung background niya para malaman rin naman natin kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Ganun lang yan kasimple, bro. Okay, ang kanya pinugugutan ay ito, A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest by Glanville Downey noong 1961. Si Glanville Downey is a non-Catholic author. No, siya ay nagtatrabaho sa Princeton University Press at nailabas noong July 4, 2021. Ito ang kanyang referensya, bro. A History of Antioch. Teka. Ano yun natin to? May isa pang araw eh. Tingnan natin yung isang araw na ito. Ito. Ayan. Ating buksan yung mahina ang internet ko ngayon, kaya loading. Sinsya na kayo. Dahil mahina. Ang tagal niya magbukas. Ito na. Ito yung yung batayan. History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest. Ayan. So, ito is A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest by Glanville Downey in 793 bookmark and searchable PDF pages. Content introduction. Sources for the History of Antioch. So siya ang sources for the history of Antioch. At based sa kanyang pinagkuhanan ng sources na history of Antioch din, si Apostle Peter ang first bishop of Antioch. So, dahil ikaw malaking pagdududa rito, ba't ka magdududa kung ikaw mismo walang mailabas na ebidensya na hindi siya ang first bishop of Antioch? Okay, tanong na ba yan, bro? Tanong na yan? Dahil ikaw ay nagdududa, bakit wala kang mailabas na ebidensya na hindi siya ang first bishop of Antioch? Sige, ito yung sagot ko, bro. Unang-una kasi wala namang sinabi, no, doon sa iglesia ng Antioquia na meron silang tinatawag na first bishop. Pangalawa, wala sa listahan si Pedro doon sa mga tagapagturo at propeta, no? Masasabi rin naman natin mga bishop ron na doon sa listahan, wala siya doon. Pangalawa, yung si Downey Glanville, no, 1961, ayon sa taon, no, ng pagkasulat doon, malayong agwat, no, malayo ang agwat ng kanyang history kumpara sa history ng Bible. Kasi ang Bible kung titingnan mo diyan, mga witnesses yung nagsulat niyan. No? So kung i-compare ko yung bigat ng ebidensya, siyempre sa Bible talaga ako maniniwala. Malayong taon na to 1961, malayo na masyado yan. So maraming pangyayari ang pwedeng mabago o binago sa panahon na yan. Okay. Yan yung sagot ko, bro. Okay, so tapos na yung tanong ko sa pagkontra mo.
At based Sige, naman sige. sa observation ko na naobserbahan din naman ng mga nanonood natin ngayon na umaabot na ng 186. Wala to kay Leomar Balasabas. Hindi mo tumano kay Leomar Balasabas, sa akin lang. Oh. Ate, thank you pala no sa mga nanonood. Salamat. Dito rin lang may kaibigan na nakausapan no. Salamat bro Jando ha. Thank you kayo kasi ganito yung gusto kong usapan ba, parang professional mode lang, usapan lang parang magkaibigan no. Wala yung sigawan, wala yung mga under the belt na mga o below the belt na mga usapan. Pangit kasi yon. Maganda yung ganito. Oh. Thank you bro Jando, thank you. At ako naman ang pahayag ko kanina, kaya ko siya tinanong sa mga pagkontra niya dahil to make sure para mapatibay ko yung stand ko at successful naman na patibay ko nga dahil siya is Bible lang. Kung wala sa Bible, wala na siyang paliwanag. So yun na yun. Sige bro, tayo naman move sa another gusto mo namang issue na itanong. Ako na may sasagot muli. Sige, go. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.